Isipin mo ito habang ang iba ay natutulog, habang ang mundo ay tahimik, may isang grupo ng Pilipino na lumalaban sa liwanag ng stadium at muling binabago ang kasaysayan. Mga ka-fans, 38 ginto. Hindi ito typo, hindi ito exaggeration. Ito ang sandaling pinatunayan ng Team Philippines na ang lakas ng puso ay mas mabigat kaysa sa anumang limitasyon. At ang tanong ngayon, handa ka na bang marinig ang kwento ng mga atletang tumakbo, lumangoy, nag-isip at lumaban? Hindi lang para sa medalya, kundi para sa dignidad at pangarap. Hello mga kamarits, ka-fans, at katsismosa ng puso, welcome back sa channel kung saan ang tunay na kwento ay hindi scripted at ang tagumpay hindi kailanman minadali. Ngayong araw, hindi artista ang bida. Hindi rin influencer. Ang bida natin ngayon ay ang mga atletang madalas hindi napapansin pero kapag dumating ang oras ng laban, sila ang gumigising sa buong bansa. Team Philippines sa 13 ASEAN para Games na Konratsasima. Kailan habang nagsusulat ang kasaysayan. Tahimik silang umaakyat sa medal table, sa social media, unay may pagkagulat, tapos may pagkamangha, hanggang sa tuluyang mapalitan ng luha at pagmamalaki. Grabe, 38 gold na, sila ang tunay na bayani. Bakit ngayon lang sila mas napag-uusapan? May mga gusi na nanonood sa replay kahit madaling araw. May mga magulang na tahimik na umiiyak habang nakikita ang bandila ng Pilipinas na itinaas. May mga batang may kapansanan na biglang nagsabi, pwede pala. At doon nagiging malinaw hindi lang ito sports. Ito ay pag-asa. Balikan natin, noong 2023 ASEAN para Games sa Phnom Penh, nakakuha ang Pilipinas ng 34 gold, 33 silver, at 50 bronze. Akala ng marami, mahirap na higitan yan. Pero sa Thailand, nilampasan iyon, 38 gold, 31 silver, 47 bronze, habang patuloy ang laban, umaakyat ang Pilipinas sa ika-4 na pwesto sa medal table. Hindi ito biglaan, hindi ito tsamba. Ito ay resulta ng taon ng ensayo, disiplina, at paniniwala. Isa sa mga pangalang umalingganggaw sa track Cyril Ongkoy matapos magtala ng meet record sa 1,500 metro 12. Bumalik siya sa event na matagal na niyang sinasabing ito ang main event ko. Sa 5,000 metro 12, hindi siya nagpatalo. 17 oras 32 minuto 19 sekundo ikalawang ginto sa torneo. Sabi niya, hindi talaga ako magpatalo rito. Strategy, focus, at laban sa pressure. Mga ka-fans, ito ang kwento ng isang atletang alam kung kailan siya dapat sumugal at kailan siya dapat maniwala sa sarili. At dito na tayo sa bahagi maraming napaluha, Clifford Rosino. 38 taong gulang, isang dekada nang naghihintay. Sa men's 800 metro 52, tinalo niya ang mismong 2004 Athens Paralympic bronze medalist at home bet ng Thailand. 2 oras 16 na sekundo pagdating sa finish line, hindi lang pagod ang naramdaman niya, kundi disbelief, sabi niya, sa loob ng 10 taon. Ngayon lang ako nakakuha ng gold. At idinagdag pa niya, hindi ko akalain na mailakas pa ako. Mga ka-fans, ito ang uri ng tagumpay na hindi mo makukuha sa shortcut. Kasama niya sa event ang team captain na si Gerald Mangliwan na kumuha ng silver medal, isang eksena ng respeto, walang inggitan, walang ego. Sama-samang tagumpay. Sama-samang laban, ito ang Team Z, at kung akala mo tapos na ang drama may mas matindi pa. Gary Begino, sa men's 100 metro freestyle, ay 6 lumangoy siya hindi lang para manalo, kundi para patunayan na ang consistency ay kasing halaga ng talento. 1 oras 11 minuto 40 sekundo ika-4 de. Ginto sa torneo, 4 na beses tumugtog ang lupang hinirang, 4 na beses itinaas ang bandila. Mga ka-fans, ilang beses ka nang nanalo bago ka mapagod manalo. Si Gary, mukhang hindi pa. Habang tayo'y nagsasalita, may mga Pilipino pa ring lumalaban. Men's wheelchair basketball. Lumalaban para sa ginto kontra Thailand. Chess team sa blitz category. Patuloy na nag-iisip, nagbibilang, at lumalaban. Ibig sabihin. Hindi pa tapos ang kwento, mga ka-fans ngayon, hindi lang medal tali ang pinag-uusapan ang tibay ng loob, tiyaga at paniniwala sa sarili. Ang 38 gold medals ay hindi lang simbolo ng panalo. Ito ay simbolo ng isang bansang hindi sumusuko, kahit minsan ay hindi napapansin. At ang tanong ngayon, hanggang saan paaabot ang Team Philippines? Mas marami pa kayang batang Pilipino ang ma-inspire? Habang may ganitong laban, habang may ganitong kwento, mananatiling gising ang puso ng Pilipinas. Mga ka-fans, huwag kayong bibitaw, dahil ang susunod na medalya baka mas
Mabigat pa sa ginto.